Gabi ng 1995, ang Giles City, Pampanga. Lumapit ang tatlong kalalakihan sa isang puting Toyota dahil naroon din ang ilang lalaking nakatambay sa puting Toyota. Nang bigla na lang nagbarilan ang dalawang grupo. Tatlo ang namatay at kinilalang sina Bong Manansala, Dino Amantay at Erwin Galok. So ang tanong, paano? Paano nangyari ang bagay na ito at ano ang dahilan? Dahil noong huli ay isang babae na galing lang sa club ang sinisisi sa pagkamatay ng mga biktima. Kaya umpisahan natin sa pinagmulan ng alitan. Ang isang babae. Ang pangalan niya ay Elara Simon at sikat sa pangalang Sugar sa club o bar na pinagtatrabahuhan niya. Bata pa lamang noon si Elara. Nasa edad na 20 taong gulang pa lamang siya nang magsimula itong magtrabaho sa bar. Sa madaling sabi, sariwa pa at hindi bilasa, sabi nga ng mga lalaki. At sa isang taon niyang pagtatrabaho sa bar ay dito niya nakilala si Henry Carmuhan, isang binata na nasa edad namang 29 noong araw. Nang makilala nga niya si Elara sa bar, ay dito na umikot ang panibago niyang buhay. Dahil kahit alam niyang ganoon ang trabaho ni Elara bilang isang hostess, ay sineryoso niya ito. Nabigyan ni si Henry sa kagandahan ni Elara at tinanggap niyang kahit ganoon ang trabaho ni Elara na pagbibigay ng aliw sa mga lalaki, ay minahal niya ito. Ibabahay na kita. Umalis ka na diyan sa trabaho mo. Iyon ang palaging sambit noon ni Henry kay Elara. Noong una ay parang nag-aalangan si Elara dahil maski siya ay parang ramdam niyang hindi siya karapat-dapat kay Henry na galing naman sa matinong pamilya at may kaunting impluwensya. Kapitan ng tatay ni Henry noon sa isang barangay nila at mayroon din silang ilang negosyo sa palengke na bigasan at bentahan ng karne. Samantalang sina Elara naman ay medyo kapos sa buhay. Pero mayroon din naman siyang isa pang kapatid na isa ng teacher noong araw na sunod lang sa kanyang edad. At ang pangalan naman ng kapatid niya ay Mayumi Simon. Parang si Elara at ang kapatid niya noon ang bumubuhay na lamang sa kanilang mga magulang. Pero kahit ganoon ang trabaho ni Elara noong araw, ay tanggap naman yon ng mga magulang niya. At sa kakapilit nga ni Henry kay Elara noong araw, di lumaon ay pumayag na si Elara na ibahay siya ni Henry. Tutol na tutol noon ang mga magulang ni Henry na pakasalan nito si Elara dahil alam nga nila kung anong klaseng babae ito at kung saan ito nanggaling, sa putikan. Kung iyan ang pakakasalan mo, diyan na rin mag-uumpisang masira ang buhay mo, Henry. Wika pa ng kanyang ama na noon ay ayaw talaga sa babae. Pero mapilit at ayaw paawat ni Henry kaya walang nagawa ang mga magulang niya kundi hayaan ito sa gusto niya. At noong ikinasal na nga ang dalawa, ay hindi tumira sina Henry sa kanila dahil nga sa ayaw ng mga magulang nito sa kanyang napangasawa. Kaya nanirahan si Henry sa bahay ng mga Simon. At sa 6 na buwan lang nilang pagsasama ay unti-unti ring pinaayos ni Henry ang bahay nila Elara dahil parang bahay na rin nila iyon noong araw. Ang sabi pa nga ni Henry ay mag-iipon lang daw siya ng kaunti pa at magpapatayo na rin sila ng bahay ni Elara. Umaasa naman si Elara noon sa mga pangako ni Henry sa kanya at naibibigay naman ni Henry ang lifestyle na gusto nito dahil medyo maluho si Elara. Ngunit di nagtagal ay lumabas ang mga di kaaya-ayang pangyayari sa buhay nilang mag-asawa dahil dito na rin lumabas ang mga tunay na ugali ng dalawa na siyang magiging bitak ng kanilang relasyon. Dahil buhay dalaga, parang buhay dalaga pa rin si Elara noong napangasawa niya si Henry. Isang bagay na kinaiinisan ni Henry kasi maraming barkada itong si Elara, mapababae man o lalaki, at minsan ay may sumusundo pa sa kanya sa bahay para mag-party-party sa labas. At higit pa rito, kaya buwesit na buwesit si Henry kay Elara ay dahil iyon din ang dahilan kung bakit ayaw pa nitong mag-anak sila. Dahil sa tuwing ino-open up ni Henry na bumuo na sila ng pamilya. Bata pa ako, Henry. Hindi pa ako nag-e-enjoy sa buhay. Tsaka na yang anak-anak. Ganoon lagi ang sagot ni Elara sa asawa na parang walang ka-interes-interes sa pagbuo ng pamilya. Nagsawa si Henry sa ganoong estilo ni Elara hanggang sa isang gabi na wala sa bahay si Elara. At bagot na si Henry sa mga pinagagawa ng asawa niya ay naibaling nito ang paningin kay Mayumi,
Ang kapatid ni Elara kasi ay kasama nga nila sa iisang bubong. Ibang-iba naman si Mayumi sa ate niya dahil kabaliktaran ito ni Elara, pati sa pananamit at kilos. Si Mayumi iyong dalagang Maria Clara naman noon. At noong gabing iyon ay nagpakita ng motibo si Henry sa kanya. At naramdaman ni Henry na hindi tumatanggi si Mayumi. Kaya sa gabing iyon ay ginapang ni Henry ang kapatid ng asawa niya. Hindi tumanggi o nanlaban si Mayumi sa kama. Dahil parang sa tagal na ni Henry sa bahay ay parang noon pa pala sila nagkakagustuhan. Kaya sa gabing yon ay napunta kay Henry ang pagkababae ng hipag niya. Nadali niya. Pero ayon sa kwento o sa kaso, noong ginawa ito ni Mayumi at Henry ay parang nanlalalaki na rin noon itong si Elara. So parang nagtabla-tabla na lang sila. Dumaan ang mga araw matapos ang nangyaring iyon kay Mayumi at Henry ay nasundan pa ito ng sunod-sunod na tuksnakan ng dalawa. Hanggang sa isang araw ay kusang nahuli na sila dahil nabuntis si Mayumi ni Henry. Sa galit naman ni Elara ay pinapalayas na niya ang kanyang kapatid sa kanilang bahay. Wala na, nasira na ang relasyon ng buong pamilyang Simon. Maski ang mga magulang naman ni Elara at Mayumi ay nagalit na rin kay Henry. Pero ang nakapagtataka noon ay ang kapatid ni Elara ang pinapalayas niya. Hindi naman kasali si Henry. Sa puntong iyon ay lumayas nga si Mayumi sa kanila at naghanap ng mauupahan. Pero ilang araw lang ang lumipas ay hiniwalayan na rin ni Henry si Elara. At sinabi nito mismo sa mga magulang ni Elara na magsasama na sila noon ni Mayumi. Bagay na sobrang nagpagalit noon kay Elara at nagbanta pa si Elara na marami daw itong kakilala na kayang pumatay ng tao. At huwag lang daw silang mahuhuling magkasama dahil ipapapatay silang dalawa. Wala raw siyang pakialam sa kapatid niya at dito na nagsimula ang malaking hidwaan sa pagitan ni Elara Simon at Henry Carmuhan. Pero hindi rin natatakot noon si Henry sa banta ni Elara dahil kilala rin naman ang pamilya ni Henry sa kanilang baryo na may mga baril at matigas na apelyido sa kanila. Ito iyong mga tipong ng pamilya na patay kung patay kapag nakalaban mo. Halos ilang buwan ding girian ang nangyari sa pagitan ni Henry at ni Elara na asawa pa rin niya sa papel. Maraming pagbabanta ang nangyayari sa tuwing nagkikita sila dahil kasakasama naman ni Elara ang ilang lalaki noon na barkada niya o di kaya naman ay mga parokyano niya sa bar kasi bumalik na sa trabaho niya noon si Elara. At isa sa sinasabing lalaki o siyang parang may hawak kay Elara noon ay itong nagngangalang Vicente Manalili. Sobrang init noon ng away ng dalawa kasi itong si Elara ay parang di matanggap ang panloloko ni Henry at ng kapatid niya sa kanya. Samantalang si Henry naman ay lagi niyang sinasabi na huwag nilang gagalawin si Mayumi dahil uunahan niya raw silang papatayin. Hanggang sa dumating nga ang gabi na pumutok na ang galit ng bawat kampo. Pumunta noon sa isang birthday party si Elara Simon kasama si Vicente Manalili at ang 3 pang lalaki, sina Baldo Otok, Frede Sadivar at Noel Cabangon. Sakay sila ng isang Toyota na kulay puti at ang pinuntahan nila ay ang kaarawan din ng isang dalagang Simon na anak ng pinsang lalaki ni Elara. Bumaba ang lahat doon na parang may gwardya nga si Elara. Matapos nilang kumain at makipagkwentuhan lang saglit, ay umalis na rin ang grupo ni Elara dahil may pupuntahan pa pala silang lamay. Nang dumating sila sa lamay ay si Elara na lang ang pumasok sa bakuran ng lamay. At nag-abang na lang ang 4 sa labas kung saan nakaparada ang puting Toyota. Nang habang nagyoyosi ang mga ito, ayon sa testigo at ayon naman sa depensa sa laban sa korte, ang grupo mismo ni Henry ang kusang lumapit sa 4. So lumapit nga raw noong gabing iyon sa kanila ang 3 kalalakihan na kinilalang sina Bong Manansala, Dino Amantay at Erwin Galok. Ayon sa mga saksi, nagkamurahan at nagkagirian daw ng maaanghang na salita ang magkabilang grupo hanggang sa nagkaagawan na ng mga baril. Sunod-sunod na iba't ibang kalibre na tunog ng baril ang umalingaw-ngaw sa lamay.
Ilang sandali pa ng mga putok ay bumagsak na sa lupa si Bong Manansala at sunod na napatay si Dino Amantay at Erwin Galok. Nagtakbuhan ng mga tao at nagulo ang mga nagsusugal sa lamay. Pero nang matapos ang mga putok, sumakay pa raw si Elara sa Toyota na sasakyan nila at kasamang umalis sa pinangyarihan ng krimen ang mga lalaki. At ang tatlong namatay ay mula pala sa panig ni Henry. Dalawa doon ay barkada niya at ang isa dito ay pinsan niya. Noong dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng barilan, ilan sa mga testigo at nakapanood ng nangyari ang nagsabi sa mga pulis na iyong babaeng nagngangalang Elara ay nagsasalita pa habang nagaganap ang putukan. Narinig umano nila si Elara na nagsalita ng iyan pa ang isa, dumarating. May isa ring testigong nagsabing narinig niya si Elara na nagsabi ng tama na darling, patay na. Sa crime scene naman agad nilang pinalayo ang mga taong nagsisiksikan sa paligid ng tatlong biktima upang hindi magalaw ang anumang maaaring magsilbing ebidensya. Habang ang mga rescuer ay nagsisikap pang tingnan kung may maaari pang maisalba, ang mga investigador naman ay nagsimula ng obserbahan ang bawat sulok ng pinangyarihan. Isa-isang minarkahan ang mga basyo ng bala na nakakalat sa kalsada. Sinukat ang distansya ng bawat bangkay mula sa isa't isa at kinuhanan ng litrato ang buong lugar, maging ang mga bakas ng gulong ng sasakyang mabilis na umalis ay isinama sa dokumentasyon. Lahat ng iyon ay isinama sa paunang ulat ng pulisya. Nakilala nila agad ang babae dahil kilala ito sa ilang bar sa Angeles. Mula roon ay sinimulan nilang tukuyin ang iba pang lalaking nakita, umanong kasama niya noong gabing iyon. Kinabukasan, nagtungo ang mga pulis sa bahay ng pamilya Simon. Hindi na nila nadatnan si Elara. Maging ang ilan sa mga lalaking sinasabing kasama niya ay wala na rin sa kanika nilang tirahan. Dahil dito, naglabas ng impormasyon ang pulisya sa iba't ibang himpilan upang matukoy kung saan maaaring nagtungo ang puting Toyota na binanggit ng mga testigo. Kasabay ng paghahanap sa mga suspek ay sinimulan ding alamin ng mga investigador ang dahilan ng madugong engkwentro. Dito nila natuklasan na matagal nang may hidwaan sa pagitan nina Henry at Elara. Samantala, isinailalim sa autopsya ang tatlong biktima. Kinumpirma ng mediko legal ang bilang at lokasyon ng mga tama ng bala sa kanilang katawan. Ang resulta ng pagsusuri ay isinama sa case folder upang maikumpara sa mga armas na posibleng magamit sa krimen kapag ito ay nakumpiska na. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unti nang nabuo ang dalawang magkasalungat na teorya. Para sa mga investigador, posibleng may paghihiganting nag-ugat sa matagal ng alitan ng dalawang kampo. Ngunit para naman sa kampo ng mga sospek, iginiit nilang hindi nila sinadya ang nangyari at ang putukan ay nagsimula lamang matapos silang kumprontahin ng kabilang panig. Matapos ang ilang linggong pangangalap ng ebidensya at mga testimonya, inihanda ng pulisya ang kanilang kumpletong ulat. Isinama rito ang mga salaysay ng mga testigo, resulta ng autopsya, mga litrato ng crime scene, mga nakuhang basyo ng bala, at ang timeline ng mga pangyayari bago at pagkatapos ng insidente. Ang makapal na case folder ang nagsilbing batayan ng paghahain ng reklamong kriminal laban kina Elara Simon at sa mga lalaking umano'y kasama niya noong gabing naganap ang pamamaril. Hindi na nagtagal at iniakyat ang kaso sa piskalya para sa masusing pagsusuri. Matapos pag-aralan ang mga ebidensya at pakinggan ang mga testigo, nagpasya ang piskal na may sapat na batayan upang magsampa ng mga kaso sa hukuman. At ang itinuturong mastermind ng lahat ay si Elara Simon. Nang tawagin si Henry Carmujan upang tumestigo sa hukuman, tahimik niyang ikinuwento ang nangyari sa gabing ikinamatay ng tatlo niyang kasamahan. Ayon kay Henry, nasa bahay lamang siya noon kasama si Mayumi. Nang bandang gabi ay may malakas na kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya ay nadatnan niya ang isa niyang kaibigan na hingal at halatang gulat na gulat. Henry, binaril si Bong, Dino at Erwin. Bilisan mo. Hindi na umano siya nag-aksaya pa ng oras. Agad siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa lugar kung saan naganap ang insidente.
Ngunit pagdating niya roon ay wala na ang mga taong pinaghihinalaan niyang sangkot. Tanging mga pulis, usisero at ang 3 niyang kaibigan na nakahandusay sa lupa ang kanyang nadatnan. Sinabi ni Henry na doon niya nalaman na mabilis umanong umalis ang isang puting Toyota matapos ang putukan. May ilang tao rin ang nagsabi sa kanya na nakita nilang kasama sa sasakyan si Ilara Simon at ang mga lalaking matagal na nitong kasakasama. Habang umiiyak sa tabi ng mga bangkay ng kanyang mga kaibigan, ay nagsimula niyang ikuwento sa mga pulis ang matagal ng alitan nila ni Ilara. Sinabi niyang ilang buwan na silang nagbabantaan matapos niyang iwan si Ilara at piliing makasama si Mayumi. Ayon pa sa kanya, ilang ulit umano siyang binalaan ni Ilara na hindi matatapos ng maayos ang kanilang hidwaan at huwag niyang isipin na ligtas siya at ang mga taong malalapit sa kanya. Ipinahayag din ni Henry sa hukuman na naniniwala siyang ang tunay na target ng galit ay siya. Dahil dito ay sinabi niyang hindi niya maalis sa isip na ang nangyari ay bunga ng matagal ng alitan ng dalawang kampo. Gayunman, inamin din ni Henry sa kanyang testimonya na wala siya sa mismong pinangyarihan ng putukan. Ang nalalaman niya tungkol sa aktuwal na pamamaril ay mula lamang sa mga pulis at sa mga testigong nakausap niya pagkatapos ng insidente. Dahil dito, sinabi niyang ang tanging maibibigay niya sa hukuman ay ang kanyang nalalaman tungkol sa kanilang hidwaan ng dati niyang asawa, sa mga naunang pagbabanta at sa dahilan kung bakit naniniwala siyang may motibo ang kampo ni Ilara laban sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Nang isa-isang i-cross-examination ang mga sospek, ay ito ang kanilang paliwanag at bersyon ng krimen. Ayon kay Vicente Manalili, hindi ko itatanggi sa hukuman. Oo, nagpaputok ako ng baril noong gabing iyon, pero hindi dahil balak kong pumatay. Nang lumapit ang grupo ni Labong at nagsimula ang komprontasyon, nakita kong may mga baril din sila. Natakot ako para sa sarili ko at sa mga kasama ko. Nagkaroon ng agawan at kaguluhan. Sa gitna ng pangyayaring iyon, nagpaputok ako dahil naniniwala akong mamamatay kami kapag hindi kami lumaban. Sabi niya. At ang paliwanag naman ni Baldo Otok, haamin din ako na nagpaputok ako. Hindi ko iyon ikinakaila. Ngunit hindi iyon bunga ng plano. Nang magsimula ang putukan, wala na akong ibang naisip kundi iligtas ang sarili ko. Kung hindi ako nagpaputok, naniniwala akong ako ang babagsak sa kalsada. Hindi ko ginusto ang nangyari, pero iyon ang nangyari sa gitna ng kaguluhan. Wika niya. Kay Freddy Sadibar naman, wala akong pinaputukan at wala akong inilabas na baril. Nang magsimula ang putukan, ang una kong ginawa ay umiwas at humanap ng ligtas na pwesto. Hindi ako nakilahok sa pamamaril. Sumakay lamang ako sa sasakyan nang sabihin ng mga kasama ko na umalis na kami sa lugar. Iyon ang paliwanag ni Sadibar. Sumunod dito si Noel Cabangon. Nakita kong nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawang grupo. Ilang segundo lang ang lumipas ay narinig ko na ang unang putok. Hindi ko masasabi kung sino ang unang nagpaputok dahil sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang alam ko lamang ay nagkaroon ng putukan at pagkatapos nito ay umalis na kami sa lugar. Iyon ang bersyon niya. At sa huli ang pagsasalita ni Ilara Simon. Wala akong iniutos na patayin ng sino man. Totoong may alitan kami ni Henry. Pero hindi iyon nangangahulugang gusto kong ipapatay ang kanyang mga kaibigan. Hindi ako humawak ng baril. Hindi ako nagpaputok. Hindi rin ako nag-utos sa mga lalaking kasama ko na gawin iyon. Ang tanging dahilan kung bakit nadawit ang pangalan ko ay dahil kasama nila ako sa gabing iyon. Wala akong kinalaman sa pagpapasya nilang gumamit ng baril. Iyon ang panghuhugas kamay niyang pahayag na ipanganak na ni Mayumi ang anak nila ni Henry noon at lumalaki na. Dahil alam niyo bang 3 taon ang itinagal ng kaso. Binago ng Korte Suprema ang naging hatol ng mababang hukuman. Si Vicente Manalili ay napatunayang guilty sa homicide at hinatulan ng indeterminate sentence na 8 taon at 1 araw ng presyon mayor bilang minimum hanggang 14 na taon, 8 buwan at 1 araw ng reklusyon temporal bilang maximum. Si Baldo Otok ay una ring nahatulan, ngunit namatay
habang nakabinbin ang apela sa Korte Suprema, kaya tuluyan nang ibinasura ang kaso laban sa kanya at hindi na naipatupad ang anumang parusa. Si Frede Sadivar ay napawalang sala dahil hindi napatunayang may sapat na ebidensiyang nag-uugnay sa kanya sa pamamaril. Samantala, si Ilara Simon ay napawalang sala matapos sabihin ng Korte Suprema na hindi napatunayan ng lampas sa makatwirang pagdududa na siya ang utak ng krimen o nag-utos sa pagpatay. Ayon sa hukuman, hindi sapat ang kanyang presensiya sa lugar at ang mga testimonya laban sa kanya upang hatulan siya sa kasong homicide. Sa desisyong ito, tuluyang binawi ng Korte Suprema ang death penalty na ipinataw ng mababang hukuman at binago ang pananagutan ng mga akusado batay sa mga ebidensyang tunay na napatunayan sa paglilitis. Sa opinyon ko lang naman, mga kaibigan, siguro ay naging maayos na rin naman ang hatol ng mataas na hukuman. Kasi kung tutuusin ay putol-putol din naman ang mga pahayag. Tsaka ang tanong ko lang, paano kasi napunta ang mga kaibigan at pinsan ni Henry sa lamay? Sa isip ko lang, baka sinundan nga ng 3 ang puting Toyota dahil may balak din sila. Kaya pinutukan sila ng grupo ni Ilara. Iyon lang naman. Salamat.